What's up at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys, i-update lang natin yung Wi-Fi system VLAN setup natin, which is itong diagram natin guys. Dito sa diagram natin guys, i-update ko lang kasi may nagtanong sa akin about dito kung pwede ba daw ganitong setup. Sabi ko pwede yung ganitong setup, pero may idadagdag tayong config sa ating VLAN or 5v5 guys. Dito guys is ipapakita ko sa inyo kung paano yun. Dito sa diagram natin guys, may hex tayo, may fiber switch, then yung fiber switch natin meron mga MediaCon. Sa fiber switch guys, nakakonect siya sa LAN or Ether 5 ng ating MikroTik hex papuntang LAN dito. Then ang output niya dito guys is ito na yung sa fiber optic. So kung mapapansin niyo dito guys, nakasaksak siya dito sa port na to, then papuntang MediaCon. Then after that guys is LAN cable na naman papuntang VLAN para sa ating LAN 1. LAN 1 to guys ha, yun dito papuntang LAN 1. Then pwede kayong connect dito. Kasi halimbawa guys, kung paano ba? Ito guys, yung connection natin dito sa piso Wi-Fi VLAN 1 is nasa 500 meter. Then si VLAN 2 is nasa 500 meter din ang agwat ng layo nila. Yung ating fiber cable dito guys is ida-direct pa natin dito, which is masyadong mahaba yung ating wire kung sa main server lahat ng ating mga bendo. So para makatipid kayo guys, halimbawa si bendo 1 malapit lang siya sa bendo 2 kung saan yung pinalagyan nyo. So dito na lang kayo connect sa VLAN 5v5 VLAN 1. Kung mapapansin nyo guys, dito sa LAN 4 mag-assign lang kayo ng LAN 4 dito para sa VLAN 2. Then dito nyo i-connect yung MediaCon. Magaling sa MediaCon guys, ang receiver niya is itong MediaCon dito sa Bendo 2. Yan. So sana na-explain ko na maayos. Basta ganito yung setup niya guys. At kayo na bahala guys kung anong gagawin nyo. So about sa mga OLT guys, hindi pa ako nakakapag-config ng OLT. Yung mga nagtatanong sa akin. So wala pa tayong alam or hindi pa natin kabisa yung sa OLT kung paano yung setup niyan. Kasi nga wala tayong OLT at saka medyo may kamahalan din kasi yung OLT guys. So di kaya ng budget natin. So yun nga, ito guys, sana na-explain ko ng maayos. So pwede yung ganitong setup para makales kayo ng wire ng fiber optic nyo guys. Kasi kung lahat ng server, lahat ng halimbawa ito si VLAN 2 is ipupunta nyo pa dito sa fiber switch nyo, malayong malayo guys. Kung pwede rin naman palang pwede rin pala dito sa VLAN 1 tayo connect para sa Bendo 2 natin. So ganyan yung setup guys. Iko-config natin guys yung ating, or ipapakita ko sa inyo guys yung ating VLAN 1 para makita nyo guys kung paano or yung idadagdag. So napakadali lang guys. Gagawa lang tayo ng 1 para dito guys. Nakalagi na tayo guys sa ating 5v5 na VLAN. So ito yung ating VLAN 1 na 5v5 guys. So dito guys, kung mapapansin nyo, may dalawa tayong 1 configuration, which is si VLAN 1 at saka si VLAN 2. So bakit ako naglagay ng VLAN 2 dito guys? So naglagay ako ng VLAN 2 since na dyan tayo connect sa ating ports, sa ating 5v5 sa port 4, kaya naglagay ako dito. So sa tagging guys, mapapansin nyo, ang tagging is nasa LAN 4. Kasi nga, dyan tayo connect ng wire papuntang VLAN 2 natin guys. Dyan natin i-connect yung, sana yung natin. Dito natin i-connect yung ating MediaCon sa LAN 4 papuntang VLAN 2 guys. Yan. Kaya
may tagging dito guys. So dapat guys, kung magko-config kayo nito guys, is kailangan naka-check itong LAN 4. Tsaka dito sa 1 guys, yan dito sa 1 guys, sa configuration natin para sa ating VLAN 1 is hindi ko sinali sa tagging yung LAN 4. Kasi nga ipapa-priority natin yan dito sa ating VLAN 2. Yan, dyan tayo kukonect ng ports. So ganyan lang guys yung gagawin natin dito sa ating VLAN 1. Mag-a-add lang kayo ng new connection para sa inyong mga VLAN. So pwede rin mag-add kayo dito guys ng LAN 3 para sa inyong VLAN 4 or 3 na connection. Pero since na yan lang yung tutorial natin, saka dalawa lang yung VLAN natin na 5v5 is ganyan lang yung tutorial natin guys. So kayo na bahala mag-experiment. Ngayon proceed tayo sa ating connection para sa ating VLAN 2. Alright guys, dito na tayo sa ating 5v5 VLAN 2. So kung mapapansin nyo dito, may configuration dito na walang VLAN guys. Yan. Then ang nakatag sa kanya guys is LAN 1, LAN 3, LAN 2, LAN 3, SSID 1 at saka SSID 5. So kaya ko kinreate yan guys para yan sa interface ng ating VLAN 2 since na nag-tag tayo dun sa ating VLAN 1 para sa ating VLAN 2. So wag niyo pansinin ito guys ha. So i-delete na lang natin ito guys. Yan, para hindi niyo mapansin. So ayan, ganyan yung configuration natin. Kung mapapansin niyo guys, hindi ako nag-enable ng VLAN dito. So diretso bridge 1 ang ating 1 mode. So ganyan yung setup ko guys. Ewan ko lang sa iba kung mali itong video natin guys. Sana sa mga expert natin about dito is sana i-share din nila yung mga nalalaman nila about dito guys. Yan, ganyan yung setup natin. Huwag kayong tinry ko kasi ito, nag-tag din ako ng VLAN, naglagay ako ng VLAN 2 dito. So hindi siya kumukuha guys. Obtaining IP address lang siya guys, yung indicate pag nagko-connect ako sa ating SSID guys, dito ating SSID. Yan. So di ko lang sure guys kung pwede ba mag-add din dito. So for example ganyan, bridge 1, then mag-add tayo ng 3 para sa VLAN 3 dito. Then syempre itatag natin yung LAN 4 para dito rin ko connect si 3 or VLAN 3 natin. Wala na kasi akong 5v5 guys, kaya hindi ko na try. So sana ay sa mga expert natin dyan, kung tama itong configuration ko guys, mag-comment down below lang kayo guys. So ngayon okay na guys yung ating setup. So ita-trial na natin kung working nga ba talaga. Alright guys, dito na tayo sa ating actual video. So kung mapapansin nyo, ito yung ating VLAN 1 at saka VLAN 2. So Node MCU, wala tayong coin slot guys. So at least mata-trial natin yung ganitong setup. Then dito guys, sa ating Microtech, ito yung ating Microtech. Itong wire na to guys, nakakonect yan sa ating ISP. Then ito guys, ito na yung ating bridge ports, kung saan dito natin isasaksak yung ating mga VLAN setup or sub-bendo VLAN natin. So nakakonect yan. Yan guys, yung kulay yellow. So nakakonect yan dito guys sa LAN 1 ng ating 5v5 VLAN 1. So yan. Yan, nakakonect siya. Then si VLAN 2 na naman guys, kung mapapansin niyo, isa lang yung wire na nakakonect dito. So ito yung wire ng ating VLAN 2. So hindi ko alam kung kita. Ito siya guys. Ito yung wire niya papuntang 5v5 na VLAN 1. So papunta yan ng 5v5 VLAN 1. Ito guys. So nakakonect yan sa port 1 or LAN 1 ng 5v5 VLAN 2. So ito na yung wire niya guys. Ito. Yan. Papunta yan ng LAN 4 guys sa ating
5V5 sa ating VLAN 1. So ganyan lang yung connection niya guys. Ngayon guys is itatry na natin yung ating setup. So dito sa PC guys, yan. So close ko lang to. Then connect natin sa ating test underscore AP1. So yan yung ating VLAN 1 guys. VLAN 1 yan guys ha. So connect natin. So dapat magre-redirect yan kung connected tayo. Yan, di ba? So since na connected tayo, hindi yan magre-redirect ata kasi may oras tayo. So connect natin. Yan. Kung mapapansin niyo, ang IP niya is 10.0.1.247. Then may time siya na extend time which is 2 days, 23 hours. So yan. And try natin mag-insert coin or extend time. So di ba, working. Yan. So extend time tayo. Check natin yung ating node nakapatay. Pag kinancel natin ito guys, ito mamamatay yung node MCU which is mag-i-indicate siya ng cancel. Yan, di ba? Okay na yung ating VLAN 1. Ngayon, itatry na natin yung ating VLAN 2. Connect na naman tayo dito sa ating AP na test VLAN 2. Yan, connect natin dyan. Yan, connect natin guys. Yan. Then, ngayon is i-reload natin. Dapat mapapalitan ng IP to guys ng 2. Pag okay or connected siya. So yan, di ba? Palitan na siya ng 2. Then ang IP na natin dito guys is 2.48. So same time pa rin guys. Ngayon extend tayo. Dapat mamamatay yung ating node MCU dito sa VLAN 2. So yan, extend. Dito sa VLAN to guys, namatay yung ating node MCU. Then sa VLAN 1 is naka on yung ating indicator light sa ating node MCU. Ngayon guys, ika-cancel ko ito, then babalik yung ilaw niyan. Yan, di ba? Working na working. Yan. Tingin ko guys is hanggang dito na lang ang ating video. Sana ay nakatulong ito sa inyo, sa mga expert natin dyan guys. Tulungan nyo ako para naman may share sa iba na hindi pa alam yung mga ganitong setup. At syempre sa akin din guys, para matulungan din ako kasi marami pa akong hindi alam about dito. At saka hindi ako expert guys. Disclaimer lang pala, hindi ako expert about dito guys. So tina-trial ko lang lahat ng naiisip ko. So nag-search din ako sa Google at saka sa YouTube guys. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat guys at peace.